Ano ho bang nangyari? Um, Konting history muna. Oo. Naalala niyo mga kababayan in the past few days, itong si Sabit, Chabit the Sabit Singson, si Chabit the Sabit Singson, tawag dito, nag-iingay siya, oo. Dahil nga masama ang loob niya, dahil hindi napagbigyan ng kanyang mga kahilingan, unti-unti siyang bumibira sa Marcos administration. Hindi, 'di ba nakakaano nga, nakakabwisit nga siyang magsalita, akala mo napakalinis eh. Kung magsalita siya, akala mo linis-linis niya, gano'n. No joke, no joke. For example, ito sabi niya nung September, yan. Bulok na daw ang Marcos administration. Chavit Singson wants Marcos out. Calls for revolutionary government. Ayan. Grabe naman tong si PDF. Oo, 'di ba? Sa mga tao pong di nakakaalam, kasi meron siyang video na inamin niya na yung isa sa mga nabuntis niya yata. Oo, isa sa mga nabuntis niya age of minority at the time. Oo. So, ayun. Anyway. So, yan. Bulok na raw Marcos administration. Actually, kung pagtabihin niyo naman ang itsura ni PBBM tsaka ni Chavit, sino nabubulok? Diba? Ito, mukha pa lang nabubulok na. Oo. Diba? Ito, mukha pa lang nabubulok na. Kita pa yung balakubak eh. Ayan, kita yung balakubak yun. Sorry. Sorry, napansin ko lang naman. Pero yun, kita yung balakubak yun. Shampoo din pag may Hindi naman kawalan sa'yo yun pag nag-shampoo ka. Sorry na agad. Napansin ko kasi eh. Di ba? So, sino nabubulok sa kanilang dalawa? Ito, sariling katawan niya, nire-reject na. Ano na? Pa-hairs pa ka. Sabit, daming pera ha. Ate Bishi. Di ba? Sabi niya, ang gobyerno natin sobrang bulok na. Parang kotse yan na hindi na naaandar. Pa-overhaul mo, papalitan mo ng pyesa, hindi pa rin naaandar. You have to change the government. Balik tayo sa balakubak mo, sir. Ikaw lang ang nabubulok dito, sir. Sabi niya, kung may konsensya siya, si President Marcos daw, give up na siya. Hindi na niya kaya i-repair yan sa dami ng corruption. Hindi ko akalain na ganito mangyayari nung tinulungan ko siya. Yan. As if no? As if siya lang as if siya lang yung dahilan kung ba't nanalo si Presidente. Hindi naman kasi ganun yun eh. Tapos meron pang isa. Nung INC rally. Nagsalita yun nung pag nakikita ko talaga to pagtabihin mo sila ni President Bongbong Marcos, sino mukhang nabubulok? Di ba? Alam niyo, sorry naman, hindi naman ako nanlalait ng itsura kasi hindi rin naman ako kagwapuhan, di ba? Wala rin naman akong marami rin naman mapipinta sa akin, di ba? Pero wag ka mamintas ng iba kung sarili mo hindi mo maayos. Di ba? Diyos ko. Sabi niya, attend daw siya ng INC. Sabi, attend daw siya ng INC. Actually, umattend talaga siya, nagsalita talaga siya ng INC. Day 2. Sa day 2 siya. Siya, si Greco, sino ba? Si Rowena Buangzon, tapos si Amy Lacson. Baka pag narinig ni Papa Sek yung tinawag na naman nating Lacson, magalit sa akin si Papa Sek. Ayun na nga. Sabi niya, I will speak about graft and corruption, but I will not instigate what they call destabilization. Or revolutionary governance. I will not talk about that. It will be a peaceful rally. We will just tell the truth. Kapag si Chavit Singson na nagsalita na we will just tell the truth,
Oo. Ang, ibig sabihin nun magsisinungaling siya. Yun yung clue mga kababayan, Take note. Yun ho ang senyales, yun ang clue na si Chubby Singson ay magsisinungaling na. Kapag sinabi niyang, "Nagsasabi ako ng totoo." Matic yun, matic yun. Correct, Soft Bites Unlimited, oo. Kapag nagsabi siya ng tell the truth, ibig sabihin nun, magsisinungaling siya. Baligtad ang ibig niya sabihin. Gano'n. Kaya kapag nagsabi siya, "Huwag kayong maniniwala." Sabi niya, magsasabi na ba siya ng totoo? Pero sa isip niya sinasabi, magsisinungaling 'tong mokong na 'to. Oo. Ganyan, 'di ba sabi ko nga sa inyo, mga nasapian ng espiritu ni Digong 'yan, eh. Mm. Mga nasapian sila ng espiritu ni Digong. So, 'pag nagsabi sila na magsasabi sila ng totoo, kabaligtaran yung ibig nilang sabihin, magsisinungaling sila, guys. Anyway, kaya yun. Mm. Corrupt din naman 'to, eh. Sabi niya, "I will speak about graft and corruption." Expertise niya 'yan, oo. Mahusay na mahusay siya sa graft and corruption, mga kababayan. Tingnan niyo, higit dekada-dekada siyang nakakalusot sa kanyang korapsyon, guys. Ilang dekada na. Tobacco excise tax, weteng, 'di ba? Hmm. Kaya nga gusto niyang ipasok yung tao niya sa PCSO para makontrol niya yung STL, Small Town Lottery. Oh, para ma-legalize na niya yung weteng niya, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Imagine mga babae, ito maiba ako na sandali, maiba ako. Only in the time of President Bongbong Marcos, mga kababayan, na ang mga nakikita natin na naka-headline, na ikukulong, puro high profile. Mm, puro high profile. 'Di ba Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy, Harry Roque nagtatago, si Gerald Bantag nagtatago, si sino pa ba? Eto si Atong Ang, may kaso. Tapos yung mga senador, si Jinggoy ulit, round 2, fight. Si Jinggoy ulit. Tapos si Joel Villanueva, Chis Escudero, Bongo, Bato de la Rosa, Saldico, Arnie Teves. 'Di ba? Mga big fish. Alice Go. Mga malalaking tao talaga, mga kababayan. Hindi katulad noon, nung panahon ni Rodrigo Duterte, wala na ngang due process, pinagpapatay pa ang mga mahihirap. Tulad yung mga tayo, mga hampas lupa, biniktima tayo ni Rodrigo Duterte. Sara Duterte, malapit na. Si Pulong Duterte, malapit na rin 'yan. Mga kababayan, tingin niyo ba hindi sila nag-iimbestiga sa Office of the Vice President? Nag-iimbestiga 'yan, hindi lang nila sinasabi. Yan ang paniniwala ko, mga kababayan. Nag-iimbestiga 'yan. Tingnan niyo, one of these days magugulat tayo, may kaso na siya bigla. Busy lang sila ngayon talaga sa doon sa DPWH. And ito pa nga, mga kababayan, only this president, mga kababayan, etong pangulo lang talaga, si President Bongbong Marcos Jr., siya lang talaga ang nagkaroon ng lakas ng loob labanan ang very, very embedded na sindikato ng korapsyon sa Pilipinas, sa DPWH. Alam niyo, 'di ba, mga kababayan, sorry, medyo off topic tayo ng konti. Para lang for your information. Alam naman nating lahat na yung sa DPWH, mga kababayan, open secret 'yan. Open secret 'yan, pinag-uusapan nating lahat 'yan. Alam natin na kapag eleksyon, nagbabakbak na naman ang kalsada. Bakit? Kasi kailangan mag-ubos ng budget. Kasi kailangan may kurakot, may kickback. Alam naman natin lahat 'yun, eh. Pero simula nung panahon ni Cory Aquino hanggang sa panahon ni Rodrigo Duterte, walang nagsasalita. Hindi siya ina-address. Kaya nga lumala ng ganyan 'yan, eh. Kaya nga nakakatawa yung kabobohan ni Anjo Iliana, mga kababayan. Yung kabobohan niya na ang sinabi niya, ngayon nahuli, eh. So ibig sabihin ngayon siya nangyari. Ha? Anjo? Tanga-tanga mo, Anjo Iliana. Sa sobrang tanga mo, sumasama ka din sa mga DDS. Hindi porke ngayon lang nahuli, ibig sabihin ngayon lang nangyayari. Alam niyo ba, mga kababayan, na ang krimen ay may prescription? Halimbawa, nahuli ka ngayon, tapos may warrant ka o may ginawa kang krimen ngayon. Tapos hindi ka kinakasuhan for the past 10 years. Akala mo absuelto ka na, hindi pa. Let's say nakapatay ka, meron kang pinatay, murder.
May prescription yun. 20 years yun, min. 20 years yun. Pwede kang kasuhan within 20 years. Hindi porke ngayon lang nahuli, ibig sabihin ngayon lang nangyari. No. Matagal na yan. Matagal nang nangyayari to, mga kababayan. Pero ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente na talagang inatake niya yung lintik na korupsyon sa DPWH. Si Rodrigo Duterte nga, alam niya na may mga ghost project pero wala siyang ginawa. Bakit? Natatakot siya. Natatakot siya, traidorin siya ng mga congressmen. Pag tinraidor siya ng mga congressmen, mai-impeach siya. 2020 pa lang noon, may 2 taon pa. Mai-impeach siya. Itong si Presidente Bongbong Marcos, ang tapang, mga kababayan. Hinarap niya yun. Alam ba niya, mga kababayan, sa mga kinalaban niyang congressman, pwede siyang i-impeach anytime. Gawan lang siya ng chismis. Pero hindi, tinuloy niya. Tinuluyan niya yung congressman. Tinuluyan niya yung mga senador. Sorry kayo. In-underestimate nyo Sinabi niya, hindi, weak yan. Masyado mabait yan si Bongbong. Oo. Masyado mabait yan si Bongit. Oo. Bongit yan. Nickname pa lang, Bongit. Di ba ang bait? Di ba? Bongit. Bait hindi nyo na anticipate. No? Gulat na gulat kayong lahat. Biglang inisa-isa kayo. Di ba? Being kind and being nice is not a weakness. Ulitin ko. Being kind and being nice is not a weakness. If anything, nadisarmahan kayong lahat. Kala nyo, ganun kabait Diba? Kala nyo, ganun kabait. Nadisarmahan kayong lahat. Lahat kayo, binaba nyo yung gwardiya nyo. Mabait si Presidente. Madaling makausap yan. Oo, okay lang yan. Sige, carry lang, tuloy lang. Lakihan pa natin ang insertions. Lakihan pa natin ang korupsyon. Yun. Nilakihan nyo. Tinamaan kami. Di kulong kayong lahat. Diba? Case in point, mga Duterte, in-underestimate nila. Hindi, walang gagawin yan sa amin. Weak leader yan Weak leader yan. Weak leader yan. Ngayon, nag-iiyakan kayo sa ICC dahil hindi mapauwi yung Tatay Digong nyo. Di iyakan kayong lahat. Iyak kayo sa weak. Di iyak kayo sa weak. Sorry kayo. Ngayon, ganito rin ang kinasasadlakan ni Chavit Singson. Balik tayo ngayon kay Chavit. Sorry, medyo na-distract ako doon ng bagya. Balik tayo kay Chavit. Nandito ngayon sa ganitong punto si Chavit Singson. Bakit? Kasi mga babayan, last month, kinasuhan siya ng plunder. Tsaka graft and corruption. Last month. Sabi, a group of concerned citizens on Monday, last October, filed complaints against former Narbacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson before the Ombudsman for alleged irregularities in the purchase of a property in the municipality. Yan. The complainants, members of Warriors T Narbacan Incorporated, alleged that Singson and the other respondents conspired to defraud the municipality of Narvacan by executing the overpriced purchase of 99,974 square meters property from Western Textile for 149.96 million pesos. The group claimed that the actual value of the property was only around 49 million based on zonal valuation. Okay. So, ibig sabihin, kumita dito sa transaction na to si Chavit Singson ng more than or almost 100 million pesos. This is only one transaction, mga babayan. Kung totoo to, ito ay isa lamang transaksyon sa napakarami na niyang ginawa. Ulitin ko. Ito, isa lamang sa mga transaksyon na ginawa niya sa napakarami na niyang ginawa. Wala pa dyan yung kickback niya sa construction. Wala pa yung black sand mining. Wala pa yung STL dyan. Diba? So, the alleged overpricing of nearly 100 million pesos constitutes ill-gotten wealth under RA 7080, the group said. Kaso plunder law. Sana graft and corruption na lang yung kinaso niya. Kasi ang hirap talaga ng plunder, mga babayan. May may mali din si sino ba to? Si E.S. Lucas Bersamin, dating Chief Justice Bersamin,
nung nagdesisyon siya sa kaso na to. Ang desisyon niya kasi dalawa. Una, kailangan may main plunderer. So, pangalawa, kailangan ipakita mo na nagbenepisyo siya doon sa plunder. Eh mga kababayan, napakahirap yun. Paano mo papatunayan na nagbenepisyo siya? Paano kung itinago? Diba? Paano kung itinago yung 100 million, di niya ginastos? Diba? Napakahirap nun. Napakahirap nun, mga kababayan. O, ito yung sinasabi niya na nalugi pa raw siya. Oo. Hmm. Diba? Paano mo papatunayan yun na nag-benefit? Paano kung walang lifestyle change? Diba? Paano kung binote lang niya yung pera? Hindi niya ginalaw? Diba? Paano mo papatunayan yun? Paano kung kaya niya i-justify? Based on his bank deposits, the assets na meron siya, etc. etc. Kapag iniwan mo yan sa vault, walang paper trail yun. Pag iniwan mo yan sa vault, tapos kukuha ka lang ng 10,000, 20,000, mga ganun-ganun, di ba? So mahirap to, mahirap tong plunder law. Mahirap na siyang ngayon, patunayan. Kasi nga kailangan merong main plunderer. Tapos kailangan merong sobrang stringent ng requirements para sa plunder. So sana mailusot to, sana mailusot. Pero yun yung ikinaso nila eh. Wala tayong magagawa. Ito yung background. The property bought from Western Textile Mills was originally donated by private individuals to the National Development Company for Industrial and Economic Development purposes. However, the sale of the property by NDC to Western Textile, a Chinese-owned corporation, did not redound to the benefits of the original donors, contrary to the stipulation in the deed of donation. Ayun. The group said Singson was authorized under resolution. Ito, nakita natin to initiate expropriation proceedings over the said property, which would have been more advantageous to the local government unit. Na hindi niya ginawa. Hindi siya nag-initiate ng expropriation. Expropriation, ibig sabihin, gobyerno ang bibili. Hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, binenta niya sa private company. So, saan ngayon pumunta yung pera? Diba? Ang allegation dito, hindi raw napunta sa original donors yung proceeds ng sale. So, saan napunta yung pera? So ayun na nga. Ito ngayon ang update. Nag-post si Attorney Estelita Dicini Cordero. Siya kasi yung chairman ng Warriors Tinarbacan. Ayan, sabi niya, "Maraming salamat Ombudsman Boying for the first time na aksyonan ang kaso ni Chabit. Dami ko kaso na file noon, ngayon aksyon agad." Uy! Naaamoy niyo na ba mga kababayan? Naaamoy niyo na ba? Tapos may comment pa may post pa si Attorney Cordero. Sabi niya, "Salamat Lord for the first time mula naging gobernador siya, nasubpina ng ombudsman ang palos ng Ilocos Sur." May susunod pa. Imagine, no? Simula nung naging governor siya, kurakot lang siya ng kurakot, wala siyang consequences, no? Bakit? Ano ba nangyari today? Ito nangyari today, mga kababayan. Subpina sa ombudsman. Ayan, Office of the Ombudsman. Ito may docket na siya. Criminal case, violation of Section 3E and G of RA 3019. Uy, wait. Parang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mukhang hindi plunder to. Tama, Anti-Graft and Corrupt Practices nga. Wait, tingnan natin ano yung kinaso. Section 3E and G. Wait, tingnan natin Sorry, di ko pala naisama dito. Okay. Tingnan natin. Section 3E and G. Okay, Section 3. Section 3. RA 3091, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Section 3E. Uy, ayun, causing any undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preference in the discharge of his official, administrative, or judicial functions through manifest partiality, evident bad faith,
or gross inexcusable negligence. This provision shall apply to officers and employees of offices or government corporations charged with the grant of licenses or permits or other concessions. Meaning, kahit anong kontrata. So, pasok nga si Gobernador. Next is 3E and G. Ano yung G? Ayan. Ito yung G. Entering on behalf of the government into any contract or transaction manifestly and grossly disadvantageous to the same, whether or not the public officer profited or will profit thereby. Uy! Hindi plunder ang ikinaso labang kay Chabit-Sabit. Mukhang ano to Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mas madali ito eh. Kasi any violation ng ano, basta nakasulat. Basta nakasulat dyan. Yun na yun. Tapos na, wala nang kwentuhan. Oo. So, ngayon, ang trabaho ngayon ni attorney is patunayan na nangyari talaga to. Pero kung pagbabasihan lang natin yung kwento, as in yung kwento lang yung nabasa natin kanina. Kung 49 million lang yung value ng property at ibinenta niya, naibenta niya ng 149 million. Tapos, hindi napunta sa tamang tao yung pera. 'Di ba? Hindi rin napunta sa donors eh. Ibig sabihin no, nagnakaw siya. Oo. Or pwedeng, I don't know, baka pinagkati-hatian, whatever. We don't know. Yun yung giving any private party or any private party any unwarranted benefits, advantage or preference. Oo. Tapos yung G, ayan yung nagbenta ka, tapos grossly disadvantageous to the government. Kasi nga naman, kung pwede nga namang i-expropriate yun. Expropriation, ibig sabihin, ito yung legal na proseso para makuha ng gobyerno ang iyong lupa. Kung pwede naman i-expropriate yun, pero hindi mo ginawa at ibinenta mo sa Chinese firm for the purpose of we don't know, tapos kumita ka pa doon, naging middleman. Pinacilitate mo yung sale, sabit si Chabit. So ngayon, pinagpapaliwanag na siya dyan sa criminal case na yan. Violation ng Section 3E and G. Violation po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan naka-indicate siya. Luis Chabit Singson. Robert Dean Barbers.